Are aliens real? They're real, but I haven't seen them, and they're not being kept in what is it? Area 51. Area 51. There's no underground facility, unless there's this enormous conspiracy, and they hid it from the President of the United States. What was the first question you wanted answered when you became president? Where are the aliens? Where are the aliens? Kamakailan lang nag-viral ang interview ng dating Pangulo ng Amerika na si Barack Obama sa podcast ni Brian Taylor Cohen. Ngayon, dun po sa podcast na yon, tinanong siya ng direkta. Tinanong kung totoo nga ba ang mga alien. Ngayon, ang sagot dito ni Barack Obama, ang sabi niya, totoo raw ito, pero hindi niya pa ito nakikita. Dahil po sa sagot na yan ni Obama, agad pong kumalat sa buong internet at sa social media ang sinabi ni Barack Obama patungkol sa mga alien. May ilang mga nagsasabi na inamin na raw ni Barack Obama yung mga tinatagong sekreto ng gobyerno. Sinasabi na maaaring ito na raw yung disclosure o kaya man pagpapakita o pagpaparamdam sa mga tao na talagang totoo ang mga alien. Pero mga kapatid, bago po tayo maniwala sa video na yan o maniwala tayo sa mga alien dahil sa sinabi ni Barack Obama, ano nga ba talaga ang ibig niyang sabihin? Kapag pinakinggan nyo ng buo ang interview, malinaw po na ang tinutukoy niya ay posibilidad, hindi po kumpirmasyon ng mga alien. Ang punto niya po, sa sobrang lawak ng ating kalawakan, hindi po imposibleng may buhay pa sa ibang planeta. Malinaw naman po sinabi niya na wala pa siyang nakikitang alien. So ibig sabihin mga kapatid, wala pong ebidensya. Ibig sabihin po niyan mga kapatid, hindi po ito official alien confirmation. Isa po itong philosophical answer ng isang malaking tao. Na yun nga, dating presidente ng Amerika. Kasi mga kapatid, kahit sabihin natin dati pa siyang presidente, pero di natin mapagkakaila na meron pa rin po siyang impluwensya at kapangyarihan. Kaya hindi po natin masisisi na maraming mga tao talaga ang makikinig sa kanya. At yun nga, maniniwala sa kung ano man ang sasabihin niya. Kung titingnan natin, bakit ganito na lamang yung reaksyon ng mga tao patungkol po sa alien? Simple lang po mga kapatid, matagal nang fascinated yung mga tao sa mga aliens. Mula sa mga movies, documentaries, hanggang sa social media theories. So ang ginagawa po nila, sineset nila yung isipan ng mga tao natanggapin na merong ibang nilalang. Hindi lang po sa ating mundo, kundi sa ibang planeta o kaya man sa kalawakan. Hindi po natin masisisi yung mga tao ngayon na maniwala sa mga alien. Kung titingnan nga po natin yung statistics, sinasabi po doon na 45 to 66% ng mga tao sa buong mundo, naniniwala po sila na bukod po sa ating mundo, meron pa pong ilang mga nabubuhay na mga nilalang sa buong kalawakan. So hindi lang daw po sa ating mundo. Kaya nga po papasok po dyan yung tinatawag natin na mga alien. So bukod po sa mga theory patungkol po sa alien, ang nangyayari po kasi kaya mas naniniwala yung mga tao dito, sa mga nakaraang taon, mas nagiging open po yung gobyerno ng Amerika tungkol sa mga UFO o kaya man po yung mga patungkol sa mga alien. May mga military videos na nagpapakita ng mga object na hindi agad maipaliwanag ang galaw nito. May mga piloto na nagre-report ng kakaibang sighting. At may ilang mga tao nakakakita sila ng mga kakaibang bagay sa langit na hindi po nila maipaliwanag. Kaya sinasabi nila, maaaring ito ay mga alien. Pero mga kapatid, tandaan nyo po ito, hindi porket sinabi na unidentified, yun na po ay mga alien. Ibig sabihin lang po nito, hindi pa talaga matukoy kung ano nga ba yung nakikita na yon sa kalangitan. So pagka nun, ibig sabihin po nun, kulang ang impormasyon. Kasi mga kapatid, maaaring ito ay bagong teknolohiya. Maaaring ito po ay experimental aircraft. O kaya man po, drone. Maaaring ito po ay natural phenomenon. O ano man pong pwedeng mabuo na ilaw doon po sa kalangitan. So marami pong mga iba't ibang mga posibilidad o kaya man po explanation kung bakit merong kakaibang nakikita doon sa kalangitan. Hindi po agad yon alien. Ngayon bilang mga Kristyano, ano nga po yung magiging tugon natin dito? Kung mabasahin po natin yung Biblia, wala pong sinasabi doon na patungkol sa mga alien. O kaya man po mga nilalang na nasa ibang planeta o nasa kalawakan. Basta ang alam po natin na nilalang po ng ating Diyos, mga anghel, mga demonyo, at yung mga tao. At alam po natin na yung ating Diyos, nag-focus po siya sa ating mundo o dito sa earth para likhain yung mga pwedeng mabuhay. So dahil wala pong sinasabi yung Biblia patungkol sa mga alien, huwag po tayo maniniwala patungkol po doon. Pero mga kapatid, dahil nasa mga huling araw na nga po tayo, alam po natin na merong mga panlilinlang na gagawin po si Satanas ngayon. Pwede niya pong gamitin yung konsepto ng mga alien para linlangin yung mga tao. Kasi po alam naman natin na itong si Satan, pwede siyang magbagong anyo. Kahit anong klase po yan. Kahit po hayop, kahit tao, kahit mga namatay na, at kahit po mga alien. Pwede pong gamitin ni Satan yan para sa deception. Lalo na nga po sa mga huling araw. Yung mga nagsasabi nga po na maaaring gamitin po ni Satan yung mga alien para sabihin na kapag nag-rapture, yung mga alien yung kumuha sa mga mananampalataya. So yun po yung ipapaniwala ng mundo. Hindi po nila sasabihin na yung kumuha sa mga mananampalataya kapag nag-rapture ay yung ating Panginoong Jesucristo.
Tandaan po natin, magaling manggaya itong si Satanas. Sabi nga sa Bible, he can disguise as an angel of light. Kahit maganda o hindi po na itsura, kaya niya pong gayahin yan. Kahit po yung mga alien. Para po lokohin o lilangin yung mga tao. So, posible po mangyari yon sa totoo lang mga kapatid. Lalo na nga po sa mga huling araw. Manlilin lang po siya ng napakaraming tao para maraming tao ang mapahamak. At yun nga, paniwalain na talagang totoo yung mga alien kahit hindi naman. Kung sakali man po maglabas po yung science ngayon o yung gobyerno na sinasabi totoo yung mga alien, bilang mga mananampalataya, wag po agad tayo maniniwala. Hindi porket scientific, hindi porket meron technology sa likod nito, ay paniniwalaan po natin agad. Kahit sabihin pa po yan ng pinakamakapangyarihan na tao sa buong mundo na totoo yung mga alien, wag po agad tayo basta-basta maniniwala doon. Hindi po lahat ng nakikita natin sa internet o kaya man po yung sinasabi ng science ay totoo. Bilang mga mananampalataya, wag po tayo mag-focus sa mga bagay na hindi pa po napapatunayan. Mag-focus po tayo sa kung ano nga ba ang sinasabi ng Biblia. Ang malinaw po mga kapatid na sinasabi ng Biblia, meron po tayong kaaway. At naandyan po si Satan at yung mga demonyo. Nasa paligid lamang po natin sila. Wala pa sila sa impyerno. So mga kapatid, dapat i-focus din po natin yung ating mga sarili sa kaaway po natin. Kasi nga sinasabi ng Biblia na tayo po ay merong laban ng espiritual. Mag-focus po tayo sa laban ng espiritual. Labanan po natin si Satan. Dumepensa po tayo. Gawin po natin yung lahat para mapagtagumpayan natin anuman nang gawa ng kaaway. Tandaan niyo po mga kapatid, na yung mga patungkol sa alien na pinag-uusapan ngayon, meron niyang kapangyarihan na baguhin yung pananaw ng mga tao. Maaari po nitong i-shift ang focus ng mga tao sa Creator patungo sa creation. Mula po sa Diyos, patungo pa po sa ibang mga nilikha. So huwag po nating ubusin yung oras natin sa mga theories, lalo na nga patungkol sa mga alien. Gamitin po natin yung oras natin o magbigay po tayo ng time para pag-aralan ng Biblia. Yun po yung pinakamahalaga sa panahon natin ngayon. Kasi nga po, nasa mga huling araw na tayo. Tandaan niyo po na walang exempted sa panlilinlang ng kaaway. Kahit po yung mga hinirang ng Diyos, kahit mananampalataya, ay pwede pong linlangin ni Satan. So kung wala ka sa katotohanan, pwede ka pa rin malinlang at pwede ka pa rin mapahamak. Kaya dapat mga kapatid, bantayan po natin yung ating mga puso at isipan sa panahon po ngayon ng social media. Kung darating man po ang deception, hindi ito mananalo sa taong may matatag na pundasyon. At kung sakaling mayroon mang misteryo sa kalawakan, hindi nito mababago ang katotohanan na ang Diyos ang may hawak ng universe. Ano man po mangyari sa ating mundo, babalik at babalik pa rin po tayo. Ang tagapaglikha po natin at tagapagligtas natin ay walang iba kundi yung ating Diyos. So bilang mga mananampalataya, patuloy po nating iset yung ating mga puso't isipan sa ating Diyos lamang, sa kanyang salita lamang. Huwag po tayo basta-basta maniniwala sa kung ano man po mga lalabas sa internet o kaya man po sa social media. So dahil po sa mga lumalabas ngayon ng mga balita patungkol sa mga UFO or alien, yan po yung nagpapatunay na malapit na rin pong dumating yung ating Panginoong Kristo. Marami na pong mga deception sa panahon natin ngayon. Kaya mga kapatid, bilang mga mananampalataya, huwag po tayo maghanda sa pagdating ng mga alien dahil wala pong katotohanan dyan. Yan po ay panlilin lang. Maghanda po tayo sa pagbabalik ng ating Panginoong Kristo at yan po ang katotohanan.